Alright mga kapatid, balitang pambansa ulit tayo mga kapatid tungkol sa ating soberanya. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ay non-negotiable ang soberanya ng bansa. Ibig sabihin mga tol, hindi to pwedeng pakiusapan o hindi to pwedeng tawaran, no? Non-negotiable mga kapatid. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas, period. Hindi pwedeng share, hindi pwedeng hati. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Sabi rito, open si PBBM, no, sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, no? Halimbawa, makikipag-ugnayan tayo sa China, 'di ba? O sige, pag-usapan natin yung tungkol para matigil yung mga tensyon dito sa West Philippine Sea, para matigil ang mga banggaan, 'di ba? Ang mga habulan. Pag-usapan natin 'yan, pero non-negotiable. Ibig sabihin mga tol, wala tayong babaguhin sa ating posisyon. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas lang. Alright, so ito para makuha natin yung buong detalye nitong balitang to mula rito sa 1PH mga tol, no? Again, manonood lang po tayo ng balita at bibigyan natin to ng reaction and commentary. Samahan ninyo ako bilang mga Pilipino na laging nakatutok sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, partikular mga tol dito sa West Philippine Sea. Na huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Non-negotiable raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng soberanya ng Pilipinas. Sa gitna ito ng araw-araw na bantang hinaharap ng bansa, lalo sa usapin ng agawan ng teritoryo. Dapat lang, non-negotiable yan mga tol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Sa pagharap sa Manila Strategy Forum na ginanap sa Pasay City, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hamon sa kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Araw-araw daw na nakararanas ng banta ang bansa sa bahagi ng South China Sea. Our government vessels and fisherfolk continue to be harassed in our own waters, and we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea. Totoo yun mga tol eh. Hindi naman yan lingid sa ating kaalaman dahil yan ay araw-araw ding ibinabalita. Yung mga paulit-ulit na pangaharas, pagpapaalis, di ba? Mga pagbabanta. Lagi tayong sinasabihang ng troublemaker. Lagi tayong sinasabihan na nagpo-provoke, pasimuno ng gulo, promotor ng kaguluhan. Pinapahina daw natin ng kapayapaan at katatagan dito sa karagatan na tol. Yan ang mga bintang sa atin. Yan yung mga akusasyon sa atin mga tol. Diba? Araw-araw nating hinaharap yan. Pero syempre mga kapatid, kailangan pa rin nating igiit yung ating soberanya kasi nga atin yan eh. Diba? Non-negotiable. Sabi nga ni PBBM. Lalapit na ang 75 years ng alyansa ng Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. Sabi ng Pangulo, gaya ng Estados Unidos, bukas daw ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa. Pero may non-negotiable ang Pangulo. We have many bilateral channels of communication and areas of cooperation. But in all of these, respect for our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction has always been and will always be non-negotiable. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng pagsusulong ng demokrasya at pagpapatupad sa rule of law, maging ang ugnayan at suporta ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng maritime security efforts ng bansa. Alam nyo mga tol, no? Ako nagpapasalamat ako dahil merong mga bansa na sumusuporta sa ating bansang Pilipinas. Kasi 'di ba dapat tumayo tayo, o alam natin yon, given yon, dapat tumayo tayo sa sarili nating mga paa. Dapat kayanin ng ating bansa nang walang tulong mula rito sa mga superpower country na to. Ang nakakalungkot lang kasi mga tol, paano makakatayo sa sariling paa itong ating bansa? Kung yung mga dapat nating binibiling assets, yung mga dapat nating ipinupundar na mga kakayanan para ipagtanggol ang ating bansa is kinukurakot nung mga mismong nakaupo dito sa ating bansa. Kaya nga buti nga mga tol, merong mga ganitong bansa na sumusuporta sa atin eh. Kasi kung wala sila mga tol, wala. Lumpo ang Pilipinas mga tol, pilay. Ito pa ulit-ulit ko sinasabi to sa mga reaction video natin ha. Imagine nyo mga tol, ang Pilipinas, 'di ba?
tignan niyo yung mapa ng Pilipinas. Tignan niyo yung ano natin, yung pagkakabuo ng ating bansa, kalat-kalat na mga isla. Napapalibutan tayo ng katubigan. And yet, mga tol, onting-onti lang yung barko natin. Imagine that. Dapat yun ang pinakamaraming meron tayo na assets eh. Kasi nga mga tol, napapalibutan tayo ng katubigan ng karagatan. Dapat marami tayong barko para nababantayan natin paikot yung ating bansa. Sad to say mga tol, di ba? Ngayon kakabukas pa lang ng pinakamalaking shipyard dito sa ating bansa after all decades mga tol na nagdaan, 'di ba? Naaalala ko sa history, 'di ba mga tol, dapat nagde-develop tayo ng sarili nating mga missile. Nung panahon ni dating Pangulong Marcos, 'di ba, nagde-develop tayo ng mga missile noon. May mga Bongbong 1, Bongbong 2 pang na pangalan dati. Kaso nung naupo yung isang presidente, pinahinto. 'Di ba? Tapos hindi man lang nakapagbuo tayo ng mga lugar o kaya ng mga shipyard para makapagbuo tayo ng mga sarili nating mga warship, sarili nating mga barko. Wala, lahat ngayon mga tol, 2025 na. Umaasa pa rin tayo sa bili. Umaasa pa rin tayo sa teknolohiya ng ibang bansa. 'Di ba? Halimbawa, bumibili tayo ng missile galing sa India. Gusto nating bumili ng mga fighter jets mula sa ibang bansa. Dapat yan mga tol, tayo nagde-develop ng sarili natin eh. Hindi man lahat pero dapat meron din tayo mismo rito sa ating bansa. Wala kurakot eh. Matapos sumalo sa Manila Strategy Forum kaninang umaga, pinangunahan din ng Pangulo ngayong hapon ang ceremonial launch ng pension reform ng SSS. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Alright mga kapatid, so yun na nga napag-usapan natin yung non-negotiable na sinasabi rito ni PBBM, no? Hindi naman talaga dapat mga kapatid na makikipagkasundo tayo, no? Nahatiin na lang yung mga ganitong bagay o paghatian na lang natin. Sige, mag-aano tayo. Magkakaroon tayo ng pag-uusap, for example sa China. O sige, para wala nang hinahabol na barko, para wala nang hinahabol o pinipigilang mga barko, ganito na lang ang gagawin nyo. Dapat whenever na magre-resupply mission kayo, magpapaalam muna kayo sa amin. Tapos papayagan ninyo dapat yung mga China Coast Guard na sasampa sa barko nyo para i-check yung barko ninyo kung anong laman. Hindi, non-negotiable tayo mga tol. Di parang sinabi na natin na kanila talaga yan at nakikidaan lang tayo. Parang sinabi na talaga natin na, sige, sa inyo naman to eh. Magpapaalam na kami sa inyo whenever na magsasagawa kami ng resupply mission. Diba? Ang sa Pilipinas, hindi lang naman tayo ang nagsasabi niyan maging international law, UNCLOS. Sila ang dapat kumilala sa batas. Dapat irespeto nila yung Pilipinas at makukuha lang natin ng respeto ng mga bansang yan kung malakas din sana tayo. Wala Diba? Wala Ganito tayo mga tol Ganito tayo Diba? Sana may magbago. Diba? Sana ang papalit kay PBBM mga tol, hindi corrupt. Sana yung mga corrupt sa panahon natin ngayon, wag nyo nang iboto. Lahat ng mga nasasangkot mga tol, pagdudahan nyo na. Hindi ko naman natin sa hinahatulan agad sila. Kaya nga sabi ko pagdudahan Diba? Background check nyo. Diba? Alamin ninyo mga tol. Kayo na mag-analyze kung talaga ba sila tapat sa kanilang sinasabi at pagtanggi. Hindi natin sila hinuhusgahan pero magduda kayo. Huwag kayong magtiwala basta-basta. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.